The Philippine Attovy Nanotechnology boldly takes the risk in solving this crisis. Nagsimula ang Attovy for personal use sa farm namin. Since hindi naman kami naturally born farmer, pero nakita namin ang ganda ng resulta. Kaya nag-decide kami na i-share ang technology. The aim of the company is threefold: educate, share, and inspire. Attovy Nanotechnologies originated from the Philippines. So, proudly Pinoy tayo. Ang Attovy technology ay tumutulong para mas maging efficient ang physiological structure ng ating mga alagang hayop or mga pananim through inputs or pagkain. And as a result, mas mabilis ang paglaki nila, mas mababa ang feed intake, at malaki ang kabawasan sa mabahong amoy ng dumi ng ating mga alagang hayop. Immediately, maaari na rin itong gamitin as organic fertilizer because of the undigested protein, which serves as food for the bacteria. Steps must be made. Actions must be done. The Philippine Attovy Nanotechnology is at the forefront of initiating change and invites you to be part of this solution. And more than ever, the time for action is now. Magandang hapon sa inyo lahat. At syempre, welcome po sa ating Farmer's Talk! Syempre, Martes ngayon, kaya meron na naman tayong topic ngayong 4:30 ng hapon. Pero bago po lahat, nais namin kayong palalahanan din, holiday na po sa susunod na Thursday. Yes. Oo. So, ang ating office ay until tomorrow, open po yan, hanggang 5 o'clock. 8 to 5. Pero pwede naman po kayo mag-place ng order. Mapapa-deliver lang siya for next week na, diba? Yes, okay. And of course, ang ating seminar next month. Yun, oo. Ang ating po seminar ay sa May 25. Topic, pag-alaga ng patabayang kambing kahit sa likod bakuran nyo lang. Maganda yun. Oo, hindi ibig sabihin. Marami nag-request na kambing ang ating topic. Sa ruminants naman tayo. Yes, kaya po sa May 25, asahan namin kayo. Ngayon pa lang marami na ho nagpapalista. Yes. Alright, so thank you so much. Let us all start with our topic. Ito po ang ating topic ngayon sa Farmer's Talk. Ayan. Baka, kambing, kalabaw. Nangangayayat na at marami nang namamatay dahil kulang ang pagkain, sanhi ng tagtuyot. May solusyon ba dito? Ayun. Usapang ruminants talaga. Timing niya kasi ngayong season to meron po drought sa mga parts ng Philippines. Lalo sa parting norte. At magre-report ang ating reporter mula po sa labas. Narito po ang kanyang balita. Balita. Kailangan yung balita. Dahil sa lagayan na naranasan tagtuyot o drought sa bansa, inuulat ng marami ng baka ay wala nang makain. At iba namang farm ay nagsisimula na makadama ng kakulangan at nakukuhang pagkain para sa mga alaga. Sanhi ng kakulangan ng tubig sa mga taniman at natutuyo na ang mga lupa. Namamatay ang mga pananim, pati na ang mga halaman na pwedeng ipakain sa mga ruminants, na tulad ng baka, kambing at kalabaw. Dumadayo may mga alaga na mamayat na ng husto ang kanilang mga alaga at ang iba ay namamatay na rin. Kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon ay hindi malayong malugi ang mga may alagang hayop at mababawasan ang produksyon ng karne na mula sa farm ng mga Pilipino. Ang nagulat po ay si Annalisa Bachar po. Nanggugulat. Yan. Nanggugulat. Segment, Yes. O, hindi ako humihinga.
nga, mahirap pala. Baka naman, nako. Yun ang balita. Kaya po, marami po ang naghahanda sa ating mga nagalaga ng ruminants dahil sa sobra na nga pong problema sa tagtuyot. Yes. Makikita mo yung mga bagat dito sa may expressway. Kasi marami nagsusuga dyan. Makita mo talaga pahit na pahit. Makikita mo yung ribs. Shoulder blades, ano? Sa mga baka, kambing. Actually, last Sunday, galing po ako sa Candelaria, Quezon. Sa Sariaya, yan napadaan po ako sa Candelaria, Quezon. Makikita niyo po, kasi meron pong mga andon, mga baka na nasa gilid lang ng kalsada. So, out of curiosity, kasi nakita ko siya payat ano daw siya. Parang butot balat na, hindi naman siya butot balat, pero kung ikukumpara mo sa iba, payat talaga. Pero out of curiosity, tinanong ko kung bakit gano'n. Yun daw po yung mga reject sa farm. Pero nakakabahala, ang dami niya, more than 20, ang dami talaga. Pero mga tawag nyon, yung titignan na gano'n lang, pero libo-libo rin yung pero mas malaki sana kikitain nila kung tabayan. Ang problema nga, wala na halos makuhang mga halaman na pagkain nila, no, para sabihin nating papatabain talaga sila. Yes, saka connection din dyan, lalong mahal ng gulay. Kasi ngayon, sabi ng iba nagtatanim o nagtitinda, mahirap kumuha ng mga gulay ngayon kasi sobrang mahal, kaya hindi na lang sila nagtitinda. Kasi walang tutubuin eh. Correct. Scarcity ng resources, ng pagkain. Dahil sa panahon. Akala ko Star City. Scarcity. Ngayon, di ba? May part ng Manila, ewan ko, baka may mga rotation na walang supply ng tubig. Yes. Sobrang Nasto po yun kanina umaga. Kanina? Opo. Bakit? Di ka naligo? Sa atin na lang po yun. Kaya pala. May mga balita pa nga din na natutuyo na po yung mga balon. Kaya po doon sa kinukuhanan nila ng tubig sana para doon sa mga panlinis ng kulungan, pampainom, wala na rin sila makuha. So definitely ang drought ay napakahirap po na problema lalo't may alaga kang hayop. Sa halaman, sa painom, hindi ho ba? Okay, so ang titignan natin ngayon kung paano susolusyonan itong problemang ito. Kaya nga po doon sa ating title, babalikan natin. Sabi po dyan, baka, kambing, kalabaw, nangangayayat na at marami nang namamatay dahil kulang ang pakain sanhi ng tagtuyot. May solusyon ba din? Yes, opo. Yun. Binitin. May pabitin ko. Ayan, diba? Kaya sinalo na natin. Talagang mahilig mag-joke to Ano talaga, kailangan mainit na. Kaya natin pinalikan yan kasi meron dong salita na may solution ba rito? So we will try to help, to find out kung merong solusyon. Yes. Okay, so yan lang po kayo sa ating mga nasa Facebook at abangan nyo ang kabuuan. Nagpapabulok muna ng kinakain sa loob ng kanilang espesyal na tiyan bago ito ma-digest. Sa tulong naman ng microbial actions, ang proseso ng muling pagnguya sa pagkaing matagal na nginangata nila para lalong madurog ang mga plant matters at masisimula na ang pagtunaw ay tinatawag na rumination. So mula sa salitang Latin, ruminare. Ruminare. So yun ay mga ngumangata. Ano nangyari? Yes, yun nga yun. So ngumangata, 'di ba? Ngata ng ngata. Paulit-ulit 'yun, labas-pasok ang pagkain. Yung nakikita natin pagngunguya ng mga ruminants katulad ng baka, kalabaw, kambing, akala mo tama na yung isang nguya na 'yon, pero hindi. Hindi pala. Yung sinasabi diyan ng unang nguya, tapos ibabalik na saka nguyain. Kaya ngata ng ngata. Doon na madadigest yun. So, rumination pala ang tawag dun sa paraan ng pagtunaw ng pagkain. So, alam na natin ano po. At ngayon naman, ano ang mga papel ng iba pang kasama sa proseso na ito? Mahalaga kasi itong pag-aralan para po doon sa paano niya nakukuha yung sustansya, paano ba nangyayari doon sa kanyang pagkain. Yes. Ayan, saliva production, ang mga ruminants ay nakapaglalabas ng laway or saliva na tinatayang mula sa 50 hanggang 150 litro of saliva per day.
The role of saliva is very important because it provides liquid for the microbial population, recirculates nitrogen and minerals, and acts as a buffer for the rumen pH. Saliva keeps the rumen pH between 6.2 and 6.8 for best digestion of forage and feedstuffs. The food is mixed with saliva and separates into layers of solid and liquid material. Saliva has several functions. Number 1, it provides liquid for the microbes. Second, it recirculates nitrogen and minerals. And third, it buffers the rumen. Yun. Alam na ninyo ang papel ng laway. Laway. Yes, malaking bagay sa mga ruminants sa anilaw. Paano kaya kung ganyang medyo mainit, nangyayari din kaya parang silang katulad natin natutuyuan ng laway? Kasi diba, kung makikita mo, yung isinusuga lang, parang hindi yata nainom o hindi pinaiinom Oo nga, minsan maghapon na doon eh. Pero naman, ang katangian kasi na, lalo na yung baka, kaya niya mag-stay ng longer of time na doon sa init. Pero, syempre, a period of time yun. Para pala siyang camel. Oo, kaya di ba may Kapag nakikita mong ano na siya, tag dito, hingal na pero doon sa tama nag-aalaga, may oras sila. Dapat meron. May oras. Halimbawa sa umaga, isusuga nila. Pag nila bago magtanghalian, kukuhanin nila, tapos may nakalagay na tubig. Papainumin nila, tapos sa bucket. Ang galing ano? Nasanay kasi tayo dito na sa Pilipinas na kung saan maraming damo, doon sinusuga yung ating alaga. Pero tandaan nyo, ang tinatalaki natin ngayon, hindi lang baka, meron din po tayong kambing at kalabaw. So, eto po ang saliva, eto ngayon, ang tawag sa, baka ma-encounter natin kasi, so alam nyo dapat. Yan. Ingesta ay tumutukoy sa anumang substances na ipinapasok sa katawan ng hayop para magsilbing nourishment or food and drink. Definition of ingesta, material taken into the body by way of the digestive tract. So, pag nabanggit po natin, mamaya-maya sa talakayan natin na, yun, pumasok yung ingesta, doon napunta na ingesta sa ganito, alam nyo na. Yes. So, pagkain po nila yun. Kaya binago May sarili pa silang term, no? Social. Eto na po ang mahalagang tanong. Sa ngayon, yan. Ano ang mga nakasanayan nating ipinapakain sa kambing, baka at kalabaw? ano nga ba? Yan, siya. Damo. Unahin natin yung kambing. Yan. Damo. Ang karamihan dyan, mga Legombre. Legumbre. Or legumes. Legumes na lang. Yung legumes katulad ng kakwate, ipil-ipil, akasya, pwede rin yan. At saka yung kamatsili. Yan Talaga? Yan ang magandang ipakain sa mga kambing. Yung sa kamatsili, ano yung kinakain ng kambing doon? Kinakain din yung bulaklak, at saka mismong bunga. Yung bunga? O pinapakain, saka yung kasi medyo matinik yung ano nun eh. Pero yung ipapakain mo syempre yung medyo malambot. Malambot. Pag medyo masakit yun. Oo nga. Syempre pipiliin Kaya natin nga. hindi yung makakasugat sa kanila. Yes. So, traditional yan ang kinakain ng kambing. Yes. Kasi iniisip ko din dati, ano kaya yung mga pinagtatatabas sila mga dahon, mga dahon-dahon, damo-damo. Pwede ba lahat ng damo kinakain ba ng kambing yun? Ay, hindi. Kasi di ba nung last time na nag-topic ulit tayo dito, may mga halaman na hindi natin pwedeng ipakain sa kanila. Katulad nung, dito may copy ulit ako dito eh. Oo, sinulat mo para mas maganda. Yung wild eggplant. Wild. Yung sinasabi nating lantana, yung di ba, nalimutan ko lang ulit, yung mabangong bulaklak na malilit na parang santa na iba-ibang kulay, na ang dahon niya matitinik. So, yun di pwede yun? Hindi pwede yun. Kasi isa sa mga may... Pero alam kaya nilang hindi pwede sa kanila yon? Kinakain nila, pero Tapos siluluwa. Tapos, Pagayaw. ang problema doon, dapat yung may-ari. Mm. Kailangan nila. Kasi may mga... alam naman din ng mga ibang hayop na kung ano yung nakakabuti sa kanila. Siyempre, may mga kambing na pasaway. Di gumunguya, hindi nila alam na doon sila. Sabi niya, puweh! Yun. Pero nakatasan na rin niya. Nalasahan niya. Yun ang Okay. So, yun ang karaniwang kinakain ng kambing. Sa baka naman, ano ang karaniwang pinapakain natin ngayon? Dayami. Dayami. When you say dayami, yung pinagtabasan ng Palay. Okay. Ano, tuyo o Pwedeng sariwa? sariwa, pwedeng tuyo. Kugon. Kugon. Kugon na damo yan. Damo. Na Okay. beer. And then, mas
Kasi may mga high premium daw na high protein yung Napier So may mga ibang variety yan. Yung mas maganda yan. Iba-ibang kulay yan. pwede yung tubo. Pwede sa kanila yan tubo. Alin doon yung pwede sa kanila? Yung medyo mura, malambot. Yung mura, malambot. Pwede kumakain din sila yung ng tubo. Pinagtabasan? Oo, yung pinagpigaan. Okay. Yung sapal? Oo, yung sapal dapat pala habang nagpapangus ka ng tubo, katabi mo yung baka. Yung mga, balat ng pinya. Kinakain yan. Kinakain yung Traditional. baka. Okay. So, sa kalabaw naman, ano bang karaniwan natin pinapakain ngayon? Kalabaw kasi Napier din yan eh. So, tapos pwede tayong magbigay din ng legumes, katulad ng kuwate. Pero ngayon mga iba ng technology ngayon, nagbibigay sila ng mga feeds. Lalo na ang kalabaw kasi mas masarap ang gatas ng kalabaw kaysa sa baka. Oo naman. Oo naman, dahil ako, special akong bisita pag nasa probinsya, kalabaw talaga. Ngayon, di ba, makikita natin, ginagawa pang ice cream. Ang ginagawa, kaya nag-aalaga sa dahil sa pag-aaral, sa kanilang sakahan. Trabaho. Doon sa mga naggugulay, ginagawa nilang parang, yung may yung Parang tudling. at tawag doon. Ano yun? Kapag nagtutudling? Tutudling. Yun. Oo. O kaya pinahahakot nila. Yun. Ang mga... O kaya gusto mo humigado sa karay-karay niyang Karosa. Yun. Sarap na, bata ka pa. Kalabaw sa mga bahay, sa mga probinsya. Pero dito sa malalaking farm, ginagawa nila na dairy. Gatasan. Okay. Yan. Ngayon, yung kinakain nila na yan, nakaraniwan, kung sakali man talagang naabot na po tayo ng drought, mga kaibigan, ano ang gagawin natin? Yun. Kasi sabi nga kahit naman sa internet, sinasabi na dyan na mag-isip kayo ng mga hindi nangyayari kasi posibleng mangyari yan. O niyo sabi nga, wala naman sa amin ganyan. Paano kung dumating? O, di ba? Laging sa 1 year naman talaga nagkakaroon ng drought. Ayun. Kaya nga. So, anong gagawin po natin kung sakali man? Ayan, kung nagkukulang na sa forages at iba pang tanim na pwedeng ipakain sa mga alagang ruminants, ano ang dapat nating gawin? Ano ang pwedeng ipalit na pagkain o kaya ay pwede nating ipampuno sa kakulangan? So, ngayon po may mga technology na marahil pag-usapan natin anong solusyon dito sa problemang ito. Kasi sa ngayon, meron din nagko-corn silage, di ba? Ayan. Tinignan din natin yung mga sistema ng ibang mga companies na nag-o-offer na. Pero sa akin, personally, maganda siya sa paraan na, kung may kontra yun nga lang sana tayo, maganda siya sa paraan na meron ka reserba. Yes. Maganda rin siya sa paraan din na sa aking opinion na yung nagtatanim ng mais hindi na problema kasi 75 days lang pwede na 70 days gagawin mo corn silage pati bunga. Ang problema lang doon, higit sa lahat, magkano ba yung ipagpapalit mo namang yung amount na kakailanganin mo kung grain ang gagamitin mo dahil na di ba nawawala na yung dapat share nitong grain na ito sa feeds ng ibang kaya nagmamahal ang feeds, nagkukulang na tayo ng supply ng mais. Dahil sa kinukuha na ng ibang mga companies na nangangalap ng mga corn silage na pambenta nila, na binebenta lang naman ang 5 pesos per kilo. Medyo mura. Medyo mura. Kaya nagtatanong ako ni Miss Ana, mga kaibigan, kanina, ano ba katumbas ng metric tons tsaka ng tons? Kasi kinukwenta ko rin kung magkano ang kita mo kung itutuloy mo ang pagtatanim ng mais at maging grain siya para pagkain ng maraming hayop. Kesa to sa ngayon, marami nang kino-convert na mga taniman ng mais na corn silage lang. Ang tinitignan nila dan na positibo lang is because hindi ka na maghihintay ng matagal. Pero magkano naman ang kita mo? Kasi ang isang sakot 20 to 30 kilos ang corn silage, kukunin mo sa 20 na lang, huwag ka na mag-isip ng 30. 20 times 5 pesos. Magkano lang yun ang isang sako? 250? Di ba? 250 per sako, so approximate kasi 25 kilos. 20 na lang, 20 kilos times 5 pesos. Kasi 5 pesos lang isang kilo Hinahango sa magsasaka.
O di Hindi 100 lang. Oh, you see, 100 pesos per sack. Eh kung yun buong-buong puro mais na ang laman nun, magkano ang katumbas nun kaya? Di ba? So, mas malaki dapat ang halaga nun. Pero, ang problema kasi nilulutos sila pagkain ng ating mga ruminants. So, isa yan sa pwedeng kainin. Pero pag-isipan din natin kung lahat i-devote natin sa corn silage. Yes. At saka may mga at ito lang, nabasa ko lang, na ang government ngayon, parte nga sa Nueva Ecija nga doon sa Central University, ang ini-encourage nila yung mga, kasi alam ko maraming mga ruminants na nag-aalaga doon, lalo na yung kambing. Ini-encourage nila yung mga farmers doon na magtanim mismo ng mga legumes. Yan. Tulad ng sinasabi natin, kakwate, indopera, Indigopera. Indigopera, kung ano man po yan. Ayan, na ano ko lang nabasa lang natin. So maganda yung program. Yes. Tapos hindi lang yon, para at least paghahanda para sa ganitong panahon. Yes. Pag marami ka na ani, so maibebenta nila ng sapat doon sa mga nag-aalaga. Yes. And then pag maganda yung medyo may mga seedlings na yun, pwede ka magbenta ng seedlings. Yun nga lang, kapag drought, dapat samantalahin yun doon sa place na walang drought. Yes. Kasi nga, naubusan na ng pagkain yung ating mga ruminants dahil sa drought. May buwan yan na bawa sa buwan na tag-ulan, doon ka magsisimula. Para yung isang cycle mo, tuloy-tuloy. Habang para hindi ka aasa, Yes. di ba? Magbigay ka ng allowance. This year, sinisimulan nitong year na to. Actually, nabasa ko siya last March. So, may mga, sila, continuous yung program nila si seminar dun sa mga malalapit na baryo. So far naman maganda yung nagiging outcome gawa ng nila yung mga agriculturists ng municipalities. So maganda. Isang way po natin yan. Isang way, magtanim ka mismo ng ipapakain mo doon. Yes. Pero mag-imba ka na ng tubig. Kailan meron ka mga, kung sakali dumating panahon na yung lugar mo din, madamay sa drought. Yes. So, at saka, hindi naman lahat pwede nating pakain yung damo. Pwede nga yung sinasabi natin, magbigay din tayo ng concentrate. Feed concentrate. Yan ang isang solusyon. Paano natin i-apply yung concentrate sa ating mga alagang ruminants? Yes. Ang concentrate kasi, para sa kalaman na muna ng iba, yung concentrate po yan ay feeds na mismo. Ang composition po na is may mais, may copra tayo, may darak. Yes. Doon sa 3 ingredients natin, pwede na kayong maggawa ng concentrate. Pero sa ngayon, medyo mahal ang raw mats. Yung iba, ang ginagawa, yung pang-hog feeds. Oo, yung Ginagawa pagkain alternative. ng baboy po, katulad ng hog grower or hog finisher, pwede natin siyang gawin as concentrate. So, ang ginagawa po dyan, kung halimbawa 30 kilos yung iyong kambing, kunin mo yung 15% na weight nun. So, 4.5. Okay. So, yun dapat yung kakainin niya. Yung 4.5, i-times mo siya ng 0.30%. So, magkano yun? 1.35. Yung 1.35 na yun ang kakainin na concentrate. Tapos yung remaining na 4.5, i-minus mo yun yung damong kakainin niya. So, depende po sa body mass ng alaga. O, yung kambing. Yung sa baka, ganun din yung computation gagawin natin. Kung 150 kilo siya, times 0.15 or may percentage, mas malaking percentage ng baka kaysa doon sa kambing. May tanong lang. Halimbawa, siyempre isipin ng ating mga viewers ngayon, kami ba pwedeng hindi na magpakain ng damo? Pwede bang feed concentrate lang? Ay sa pag-aaral kasi, wala pa talaga na gumagawa ng ganan, lalo na dito sa Pilipinas kasi traditionally, ang ruminants kasi talaga damo pinapakain. Pero doon sa malalaking farm, hindi lang damo ang pinapakain, almost 50% nga na concentrate ang binibigay nila. 50-50? Oo, 50-50. Tapos, kasi nakikita lalo doon sa mga dairy cattle, mas maganda ang production ng milk kaysa
kaysa yung purong damo lang yung papakain. Kailangan may concentrate. Kasi yung concentrate, may vitamins na yan. Minsan, nagbibigay sila ng probiotics para mas mabilis yung microbes na kailangan masustain doon sa digestion ng mga ruminants. Ganun po yung ginagawa. Pero sa atin dito, lalo ng mga backyard, nakikita ko pa rin, magbigay tayo, pero mayroong konting support pa rin ng ating mga damo. Kasi combination pa rin. Yung ruminants, ito nga, sinasabi natin, in-explain natin na ruminare. Yan. Kasi nga, ruminare, yun. Ruminare. So, umuyunguya sila. At sinabi nga banggit sa atin ni Mr. Daryl, dahil ang damo ay pampatanggal ng dagdag information ko rin po. Ang damo kasi, ang structure kasi ng baka, yung lagi silang ngumunguya. Ang isang factor na kaya sila lagi ngumunguya, pampatanggal nila ng stress. Ngayon, ang baka, isang sa main cause ng death or kaya pagbagsak ng katawan nila is stress. So, anong gagawin mo? Tanggalin mo yung stress nila sa pamamagitan ng pagnguya nila. Di pa kayo mo silang bubble gum. Kasi madali nga silang chewing gum. Madali silang stress pag nagulat yan, di ba? May time na minsan yung baka naninipa. Kasi nagugulat sila masama silang maraming farm sa abroad na talagang merong silang pleasure factor para sa mga baka nila. Para matanggal yung stress. Isa lang natin yung pagpapakain sa kanila ng damo. Na sabi mo ay gusto nila yung parang hinahapin nila. Paano yun? Kung corn silage, tinitignan ko nga yung minsan yung kilos ng baka per se, no? Baka. Kakain sila ng corn silage. Para bang kawawa din minsan Kasi isipin mo para silang baboy na gano'n nila ibibig nila doon. Tapos, hindi naman nila yan lulunukin kagad parang baboy. Nangatay nila yan. Pero napakaliliit ng hati 1 inch na lang minsan, 1.5 ang putol sa corn silage. Nawawala yung kanilang pagiging ruminants. No? Anyway, so nakita natin mga kaibigan, gaya ng pagkakasabi po ni Miss Ana, ating animal nutritionist, na huwag tayong masanay na puro damo lang, puro forages. Kailangan maisip natin na hindi lang dahil sa drought, kundi kailangan yun sa kanilang kalusugan, sa negosyo mo at sa pagpapalaki mo sa kanila, pag-aalaga. So, dapat masanay sila, lagyan nyo ng feeds. Yan. Isa yung alternative, kumbaga, halimbawa 100% tayo nagpapakain ng mga damo, kukunti na nga. Kung makuha lang natin yung 20% noon, mabawas doon, at yung concentrate yung binibigay natin, mas malaki yung chance o marami tayong pag-iimbak ng pagkain. So, yung tinanim mo, hindi ganun kaagad na mauubos. Kasi may time ka pa para magtanim, para doon sa susunod na time na ganito tagtuyot, pero kung i-harvest. Yun nga, pwede tayong maggawa ng mga silage. Isa yun. May imbak mo for ilang months. Ang sabi ng mga expert, hanggang 2 years hanggang 2 years. Pwede mong i-imbak. Yes, oo. Ngayon, anong papel ng mikrobyo? Anyone, students. Yes. Ang mikrobyo, gaya ng pagkakasabi na rin ni Miss Ana, ay napakahalaga po. Lalo na may mga mikrobyo yan. May bacteria, sabi nga. Sa loob ng digestive system ng hayop. Meron din sa hangin. Diba? Pag nga pa lang na hayop, tiyak may papasok na dyan ng microbes. Pero doon sa pagkain nila, importante din na magkaroon din tayo ng nilalagay nating mga microbes. Sa halimbawa, sa anyo ng probiotics. Wala pong masama, nilagyan nyo yun para makatulong para sa mas mabilis na pag-decompose. Hindi ba? And then, we have also the technology to help para naman suportahan niya. Sabi nga, backup. Backup ng mga bakterya na ito para mas lalo silang lumakas at mas mabilis ang pagkilos nila. So, ito pong ating tinatalakay ngayon ay isa sa solusyon para hindi na kayo nag-iisip na, may drought, wala na kami makuhang mga damo-damo dyan o halaman. Una, magtanim kayo, di ba? Yes, pangalawa is, of course, pag nagtanim ka, dapat may imbakan tubig na pandilig. Tubig. Yung sinabi ni Mama na dapat meron kayong kaugalian na magbibigay ng pakain na feeds. Na feed. Or concentrate po ang tawag natin. Ang tawag niyang concentrate pala pag ruminants. Yes. At saka yung pong ating mga sinasabi nila na paraan din para daw hindi magkulang yung pagkain is baka daw pwedeng pakainin. Ito kukunin ho namin yung salita ng iba and we will answer it also.
sabi nila baka daw pwedeng gayahin natin ng ibang bansa. Dahil doon, minsan may drought. So, ang pinapakain nila, candy. What is your reaction, Team Atobi? Candy? Of course, meron din silang mga yung, alam niyo, di ba, yung black. Yes. Pangtawid gutom para lang matamis yun eh. Ang pagana. Kasi high energy. Mm, Siyempre, tama si ma'am. matamis. Energy siya eh. Pero, hindi niya kayang tugunan lahat ng sustansya kung yun lang. Meron pa, algae. Kasi depende kung saan mo kinuha yung algae. So, may mga algae na maraming bakterya. So, kung baka algae naman na talaga na kinurture nila, walang problema. Ayun. Sabi rin ni Sir WBA, natatandaan natin pwede naman. Oo, pwede naman. Kaya lang, mas maganda pa rin yung balansyado yung diet. Oo. And then, meron ding sinasabi sa ibang bansa din, feed alternative nila, sawdust. Yung kusot. Oo. Pero ang kanilang ginagawa doon, Miss Nutritionist, ay cooked sawdust mixed with corn, vitamins, minerals, and few other ingredients. Ito po kaya ay pwede? Ang sagot ni Sir WBA dyan, depende sa kahoy. Yes, oo naman. Kasi kung kahoy na, may mga kahoy na hindi mo talagang pwedeng pakainin Oo. So, wag kayong magkakamali yung gayahin yung ginagawa ng ibang bansa na basta ganun, automatic nabasa nyo lang, gayahin nyo na agad. Pero Hindi ho. Ayan, kasi may pag-aaral dyan kung anong klaseng sodas. Yun. So, dapat alamin nyo muna. Pwede naman, kumbaga, okay sa trial nila po, pwede. Pero alamin natin anong klaseng sodas yung ginamit. Yun. Pag hindi lang tayo basta manggagaya lang, pag-aaralan muna natin. Pag-aaralan muna natin. Kasi may sasacrifice yung hayop natin. Ito pa, ang sabi nila, para sa kambing, isa itong alternative, feed alternative. Paki-reaction na lang ni Miss Ana. Pwede daw ang garden and kitchen scrap. Kitchen Scrap. Yung mga tira-tira. Yes. Depende siguro. Kambing. Kasi sa kambing, ang pagkakaalam ko rin, may kambing na hindi pwede mo pakainin ng kanin Ganun ba? Yes, oo. Hindi pwede. Kasi Susi din sila. lumalaki yung tiyan nila, nagbo-bloating. Ah, Kasi okay. yun yung isang nagiging sakit ng isang, lalo na yung mga kambing, pag pinakain mo ng ganun. So, kung nasanay yung kambing, bakit hindi? Kasi sayang naman yun. Kung ang pag-alaga natin, pero in a minimal lang. Siguro hindi lagi. Hindi lagi or konti. Tapos, sasamahan mo pa rin ng damo yan. Yes. Yun. Okay. Pero ito, tip namin to. Galing sa isang farm. Okay, tingnan nyo kung pwede sa kanila. Isa po itong pandagdag. Pero hindi ito lang, ha? Orange peel, yung balat. Kinakain po na pala ng kambing yan. Kaya wag nyo itapon yung mga pinagbalatan ninyo ng banana peels. Okay. Oo. Yan, pwede rin po yan. Pwede. Ito pa pala, garlic skin. Pwede daw. Kasi isang farm nagpapakain nito sa kanila at breeding farm pa yon. Garlic skin. And tomato ends. Ano yung tomato ends? Yung Pinakabuntot Pinakabuntot na tomato ends. Pero wag na wag daw pong pakakainin ng eggshell, papel, at saka dog food and cat food. Ayun. Kasi meron daw mga nag-try niyan. So, Matay. na-poison ang mga kambing. Pero wala pa dyan, pwede natin silang pakainin ng mangga. Yun, mangga. Mangga. Mahal naman. Mahal naman. Yung mangga mo, meron ka manggahan. Yung mga nalalaglag, pwede natin Ay, hinog? Oo, yung hinog. Okay. Pero pati yung hinog, pinakakain nila. May napanood kasi ako sa internet. Isang dairy farm kambing. Dairy farm. Ayan. Yun. Farm na pang merienda is mangga. Kasi may Yes. siya may farm siya ng may manggahan siya. So sayang yung mga nahuhulog. Imbis na itapon mo, pakain mo siya kami masasarap. Wala ka sa lolo ko. Yun. Sabi ng lolo ko, hindi si Montesilio. Ayun. Goat farm. Ang kanya, nasabi na natin dito yun, yung mga dragon fruit, kinakain ng kambing. Baka may, social naman. baka may excess kayo, di ba? Or malayo sa market. Kainin lang natin.
Okay na yung mangga eh. Mangga kasi talaga, pag hindi mo siya nakuha, talaga lalaglag yan eh. Kasi minsan, may lugar na, halimbawa lang to meron kasing farm ng dragon fruit, halimbawa sa Ilocos, yung mga bandang dulo do. Tapos kung ibibiyahin mo pa siya, magmamahal na siya doon sa market niya. So, imbes na gano'n, may hayop ka naman, bibili mo rin siya ng pagkain, pakain mo na. Okay. Mas okay naman. Ayun. Pag gano'n naman ang sitwasyon. Pero kung bibili ka pa, para Hindi. Ayun. So, marami tayong feed alternatives. Yes. Ay, paano naman makakatulong ang ating technology and how are we going to use this kapag tayo nagpapakain na sa mga ruminants? Yun, ang sa atin yung mga user natin at saka nire-recommend natin, pag sa baka, sa kambing muna, inilalagay lang natin yan sa tubig. So, same dosage natin, 1 kutsara, 4 na litrong tubig. Pero kung may concentrate, pwede rin natin ilagay. Dosage din noon is 2.5 grams or kalahating kutsarita gada 1 kilong concentrate. Pero kung sa baka, ang nilalagay po natin dyan is 2 kutsara gada 1 kilong concentrate. Dalawa? Yes. Bakit? Iba yung build ng katawan. Ang malaki kasi. Oo nga naman. Kasi, tama ka doon yun. Yun yung dosage natin, recommend dosage natin doon. Pag sa kalabaw, ganun din. 2 kutsara gada 1 kilong concentrate. Kung hindi tayo nagko-concentrate o yung ang tawag dito, yung darak lang pinapakain mo, ganun din. Kung 1 kilo, 1 kilo na. Ayan. Pero kung plain na tubig lang din, ilalagay mo na lang sa tubig. Mas advice din natin na 2 kutsara, 4 na litrong tubig. Ayun, okay. So, may mga feed alternatives din ba kayo na hindi pa namin nasabi? I-share nyo po ngayon sa ating pong messages dyan. Ilagay nyo na agad para makatulong din tayo sa iba nating mga kababayan na problema sa pagpapakain. Okay, puntahan natin ngayon ang iba pang dagdag kaalaman patungkol sa pag-alaga ng ruminants. Pag-aralan natin mga partner. Paano ba pumapasok yung pagkain at napoproseso sa loob ng katawan ng ruminants? Yes. Okay? Ito po ang ating pag-aaralan today. Ayun. Ang 4 na compartment ng tiyan or stomach ng mga ngumangatang hayop ay ang rumen, reticulum, omasum at abomasum. Ayun. Yung sa English dyan, obamasum. Ayun. Pero pag ayun. Yung obamasum. Pero pag Tagalog, Obamasum. Obamasum. Kasi pakinggan ko yung so, may 4 na compartment. Kumbaga parang mga 4 na kwarto. ng kanilang mga bituka. Yon. So, meron sila doon sa tiyan nila na 4 na malalaman nyo yung anong kinakain nyo doon sa yung basta. Batangas? Gotong Batangas? Yes. Yan. Ayan ayun, malalaman nyo yan. Okay. Unang compartment, ito ang rumen. Yes. Ang rumen. Ang rumen, ang ang pinakamalaking stomach compartment. At ito ay nagtataglay ng maraming sacs. Nahawa ko dito sa isang tao na to Nasa kaliwang side sa loob ng katawan ng hayop. Kaya kaya nito na maglaman o mag-imbak ng maraming pagkain. Ang rumen's environment flavor na growth flavor. Sorry. Microbes. These microbes digest and ferment feed within the rumen and make volatile fatty acids. Ito yung VFA. Na rumen absorb most of the VFA from fermentation. Alam nyo ba na ang rumen ay kumikibot? Kumikibot-kibot? Yes. O nagko-contract ng tuloy-tuloy kung malusog ang ruminants. Meron silang 1 hanggang 2 contraction bawat minuto. Pero ang may sakit na hayop ay hindi ganun kadalas ang contraction. When the rumen contracts, it mixes contents, brings microbes in contact with new feedstock. Pinahalo, Yes, and third, reduces flotation of solids. Yun. Siguro ituloy mo na Miss Ana pa ito. Yes. Alam ba nyo? Hindi pa. Ito po, alamin natin. Saan ang sumagot? Hindi kayo nasagot Digestion of food in the rumen is primarily carried out by the rumen microflora, which contains dense population of several species of bacteria, protozoa,
sometimes yeast and other fungi. 1 milliliter of rumen is estimated to contain 10 to 50 billion bacteria and 1 million protozoa, as well as several yeast and fungi. As bacteria contact fermentation in the rumen, they consume about 10% of the carbon, 60% of phosphorus, and 80% of the nitrogen that the ruminant Yes. Oo. So, nakita nyo na po ang rumen. Paliwanag. Pinakamalaking bahagi siya ng compartment na doon talaga tambak ang mga microbes o bacteria. Oo, kasi yun ang unang sasalubong doon sa pagkain no? Pero hindi dyan nangyayari yung digestion. Hindi pa. Okay. O, next, compartment. Yan, ang reticulum. Ang reticulum ay parang supot ang itsura at nasa bungad na lugar sa loob ng katawan ng ruminants, malapit sa puso. Mistulang strukturang honeycomb o honeycomb ang reticulum tissues. Isang maliit na tissue o laman ang nagsisilbing pagitan sa reticulum at rumen. Dito sa reticulum, bumabagsak ang mabibigat, malalaking bagay at metal objects na nakakain ng hayop. Kaya kung halimbawa ay nakakain ito ng pako at iba pang matatalim na bagay, masasaktan ang ruminant sa loob at nagiging dahilan ito ng tinatawag na hardware disease. Magagamitan sila ng magnet o idadaan sa operasyon. Hardware. Lagyan mo ba naman ng sharp objects? Sa gagamitin ng magnet, papadaan. Hindi, kung gagano mo dito, tapos i-guide mo. Oo. Okay. So, papasukan ng magnet Kasi sa kung loob. ba naman pa ako, dunukin mo. Oo, kaya minsan may mga tansan. Hindi, nangyayari yan. Hindi naman yun talaga. Kasi kadalasan, pag hindi napapakain, Kahit yung gutom, ano na lang gutom. kinakain nila Hindi, siguro po ano yan, kasama na rin dyan yung farm management nyo. Yes. Pag kumuha kayo ng pagkain, baga, Basta mo na lang bigay. Basta mo nalagay, meron pala nakasamang tansan, meron kapat, meron Minsan pa puso. may bote. Kaya nga. Lalo na pag sinusuga lang yung Oo, kung ano-ano lang. Mas exposed. So, may rumen at saka merong reticulum. Magkatabi yan, pero mas mukhang supot na maliit lang, pouch, yung reticulum na nakaharap sa puso. Yung rumen, yun yung unang papasukan na compartment. Okay? So, punta tayo sa dagdag pang kaalaman tungkol sa rumen at reticulum. Ayan, ang rumen at ang ikalawang chamber na reticulum ay pawang lugar na may nagaganap na fermentation. Paulit-ulit nang inangata at nilululon at ninangata uli at nilululon ng pagkain at dahil sa tulong ng laway ay lumalambot at mabilis na madurog ang kinain. Ang fiber, especially cellulose and hemicellulose, is primarily broken down in these chambers by microbes, mostly bacteria as well as some protozoa, fungi, and yeast, into the 3 volatile fatty acids or VFAs, acetic acid, propionic acid, and butyric acid. Ayan, okay? So, ikatlong compartment. Ano ang tawag doon? 3 compartment. yung third is omasum. Omasum. Ano ba yung omasum? Omasum. Omasum. Ayan. Omasum. Sige na pa eh. Omasum. Omasum. Ang omasum, ito ay hugis globe. Wow, teka, parang network to Oo, globe. globe. At naglalaman ng malapahina na libro na laman. Yan. Alam niyo na yan, alam niyo na yan. Alam niyo na yan. Sinisisip nito ang tubig at iba pang substances na pumapasok sa compartment na ito. Ang mga kinain ng ruminant or ito yung tinatawag na ingesta na napunta sa pagitan kasi malapahin ng bahagi ng omasum ay tuyo. So, dry. Kaysa ingesta na nasa ibang compartment. Kapag malambot na ang pagkain na nanggaling sa reticulum, ay papasok na ito sa ikatlong chamber. Ito yung omasum. Ang omasum absorbs excess fluid so that digestive enzyme and acid in the omasum are not diluted. Mas lalo pang dinudurog ang maliliit na omasum bago ipasok sa ovomasum. Ang omasum din ang nag-absorb ng volatile fatty acid at ammonia. Sa makatwid,
kumbaga pinaliliit na ng gusto doon sa Omaisum, yun lahat ng mga kinain at mas dinudurog palalo bago niya ipasa sa last na compartment. Pero sabi nyo nga kanina, mukhang kilala natin yung sinasabing Omaisum Yes. Kasi pagpasok doon, may compartment, pare ko. Ayan, kunyari, ayan. Paano ba yan? Nakikita ba ninyo? Yes. Yan. May mga parang pahina, malapad. Ngayon, pagpasok ng pagkain, yung pagkain sa pagitan nito, tuyo. Why? Kasi itong mga pahina na ito na bahagi, yung tissues na yan sa loob ng Omaisum, nag-absorb ng liquid ng tubig. Okay. So, yung kinakain nating Yung Yung sa... Yan tuwalya. ba yung tuwalya? Tuwalya, no. Ang Libre. tuwalya is... yung isa yun. Oo. Yung tuwalya makikita mo. Tuwalya Ano nga yun yung tawag doon? Yung sa honeycomb na makikita mo, Yun yung ano gratilya? Ano nga? Anong tawag natin? Trapilya. Trapilya. Yun. Sa amin, pag libro din tawag. Libro din. Ayun. So, So, yun, yun, depende yung libro. sa kung anong place pero sa amin, yung rumen is tuwalya. Yung tinatawag, yun ang pinakamalaki. Okay. Yung rumen. So, libro ang tawag. So, yung libro, yun yun. So, yung bawat gano'n na napipirason yung kinakain, nandun na sip-sip niya lahat nung ano doon. Masarap yun sa Kaya Batangas masarap. na gotong Batangas. Ayun. So, alam nyo na, ha? Yes. And then next. Yan. Ang abomasum. Ito ang tanging compartment na mayroong lining na glands. Ang mga glandula na ito ay naglalabas ng hydrochloric acid at digestive enzymes na kailangan para malusaw ang kinain ng hayop. Ang abomasum, ang true stoma, this is the gastric compartment of the ruminant stoma. This is also where the ruminant digests the microbes produced in the rumen. Yun. Alam na. Wala kayong reaction. Sige. So, yun na yung true stomach. Yes. Yun ang talagang sikmura niya o tiyan niya. Yun na. Yun ang end Diyan na process. Po, diyan na po yung nadadigest ba yung mga Na-absorb. mga microbes Absorb. produced Yes. in the rumen. Doon na. So, papunta na yan doon sa small intestine. Ayan. Mula sa abomasum ay tutuloy ang Ingesta. Ayan. Mula sa abomasum may tutuloy ang ingesta sa maliit na bituka. Small intestines is the main site of nutrient absorption. Ayan. Microbes produced in the reticular rumen are also digested in In the small intestine. Okay. At pagkatapos sa small intestine ay mapupunta na sa large intestine, of course, kung saan dinudurog ang fiber materials ng microbes. At nagaganap ang absorption of water. Ito yung ions and minerals at iba pang fermented products. At dito nilalabas ang waste. So, hanggang doon natapos yun. Pero ito po, para maintindihan ninyo, yan ang Mas picture. ma-picture out na natin. Photo credit figure, 1999 by Addison Wesley Longman Incorporated. Ayun na po, salamat po sa in short. Yes, thank you. Thank you sa photo. Nakita po natin, nasan ba yung ating panturo? O, explain nyo. Explain. So, that is the rumen. Yan. So, kumbaga, ngunguya o Nguyain. kakain na yung baka. And then, pupunta yan sa esophagus. And then, pupunta ulit doon sa, ayun pala, sa rumen. Sa rumen. Pupunta muna yung pinakamalaki na bituka. And then, after a minute yan, babalik ulit. Pupunta siya sa reticulum. Reticulum. Tapos, yan. Tapos, bumalik siya ulit. Kasi second na yun. Pupunta nguyain niya ulit. Yan. Nguya na siya ulit. Parang isa yan. Oo. Punta yan, no? Pupunta na ngayon dito sa, ito na yung blue. Yun. Pagbalik niya sa blue, Pupunta na siya ng obesum. Omaisum. Then, ayan na yung black curve to. Pupunta na ng, yan. Abomasum. Mhm. Yan. and then, tutuloy na sa Doon. Small intestine to large intestine. Doon nangyayari yung, sige. Yun na yun. So, sa makatwid, nakita nyo po kung paano nangyayari doon sa pagkain ng mga ngumangatang hayop o ruminants. Hinunguyan, nilululon, tapos ngunguyain ulit. Pero kung feeds ang kakainin nila, hindi na nila iluluwa yan. Ay, hindi na. Direct na yan kasi iba Oo. naman kasi. So, madaling ma-digest lang. Nagbabypass na yan. Isa pa din sa mga pwede nating maging alternative para sa concentrate. Hindi pa na-try na natin to actually yung ating 1:5. Sa kambing. Oo. Okay. So, na-try na natin yan sa kambing.
pwede na rin naman. Kasi ruminant din ng baka, pwede nyo rin itry dun sa Na-try na din sa baka. Yun. So, Ayun. hindi wala pa tayo. So, paano natin ipinakain ba dati yung 1:5 sa kambing? Ang ginawa natin dyan is naglagay din tayo actually nilaglagay ba tayo, sinamahan lang natin ng gulay. Ayan. Ng gulay. Tapos yan, medyo Nilamas ng konti, tapos pinakain. So, kinain. Pero, ang disenyo talaga ng 1:5, pambaboy. Pero sinubukan nyo. Lumaki ba naman? Anong Lumaki naging naman epekto yun. sa kambing? Lumaki naman yung Kambing. Oo. Okay naman. So, kung umaki po sa kambing, which is a ruminant, pwede rin yung itry sa iba pang ruminants, tulad ng kalabaw o ng baka. Makakamenos po kayo. Oo. I-partner nyo na lang sa ibang feeds at saka sa damo pa rin. Ayan. So, yan po. Baka may tanong kayo, feel free to post your message and questions. Yes. Ayan. Okay po. Any additional information from the team about the topic? Lana. So far, so good. Medyo himay-himay na natin yung Himay na mga... naman po natin depende yun na lang eh. sila kung may question. Yes, kung may question po kayo, pwede po kayo mag-message sa aming Facebook account. It's www.facebook.com/atovinanotech. Pwede po kayo mag-message, automatically may sasagot po sa inyo. Yes. Tsaka kung gusto niyo pong manood ng aming mga previous videos, pwede niyo pong i-like ang aming YouTube account. It's www.youtube.com/atovinanotechnology. Pag nanood po kayo ng video, huwag niyo pong kalimutan na i-hit yung subscribe tsaka yung bell button. Para automatically, updated po kayo sa aming mga bagong discussions. Ayan. At ano naman daw ang nagiging problema nung ilan sa mga inaalagaan natin? Ayan, dahil nga tagtuyot po ngayon or matindi yung sikat ng araw, so ang ating mga alaga ay nanganganib na magkaroon ng dehydration o heat stress. Ayan. Kaya kailangan natin dito ay laging painom ng tubig. Yes. Sabi nga ay 5 to 10 gallon ang kailangan natin ipainom para mag-stay yung dehydrated ng ating mga alaga. Yeah. So, yun payo. Yes, no? payo yan. Pero, mas maganda yan kung sasamahan natin ng technology. Yes. Ilan? Yun nga, nabanggit kanina ni Miss Ana, sa 4 liters ng water is 2 kutsarang at kutsara. tubig kung sa baka po yan. Ano yan? Tuloy-tuloy or once a day? Mas maganda every painom, nakasama na May dun kasama yung, na. Kasi technology. ilan yung requirement ng baka sa isang araw? 5 to 10. 5 to 10 gallons. Ang iniinom nila? Yes, 5 to 10? oo, Galing, sa ano? Kasi kailangan talaga ng mga ruminants ngayon dahil nga sobrang init, nagkakaroon sila ng heat stroke. Oo. At saka, ano din yan, lalo na pag pinapabayaan lang natin sa mga araw. kalsada. Oo. Yan po. Tsaka Okay. isa pa rin pong sign na dehydrated na yung yung Ruminants. ruminants, mga alaga niyo, yung lumulubog po yung mata. Parang Nangangalumata. lumulubog. Parang lumulubog yung mata niya. Malalim na. Malalim na. Parang puyat. Yes, parang may eye bag na. Oo. Puyat. Ano po yun? Dehydrated na po. Tsaka yung urine niya, yung ihi po niya is parang darkish yellow na. May UTI. Ang galing mo doon, ma'am. Di ba, sign na rin yun. Kasi may mga bakterya na nakakain. So, para ma-refresh yun, kailangan natin ng tubig doon. Oo nga. So, ayun po, alagaan nating mabuti at i-monitor. Huwag natin iasa sa tauhan lang. At huwag niyong hayaan sa bilaran ng araw, yung maghapon yung ating alaga. Oo nga, tayo nga tao, dito lang sa lumabas tayo, masakit na yung ulo natin. Diba? Tsaka kung yung nakasuga lang po siya, nakatali, tapos nakalubog lang yung sigurado yun yung mahaba yung tali, para kung saan man tumapat yung araw, makakaikot Makakasilong sila. Yan. Kasi meron po ako Ba't nga ba merong mga walang pakialam, ano? Yun nga eh. Kasi naman, hayop sila eh. So, hayop yung inaalagaan or yung nag-aalaga? ay, bahala na sa amin. Bad word. Yung inalagaan. So, ayun na. Maraming salamat po at sana nakatulong po kami kahit Yes, konti ang Team opo. Atobi sa mga ilang tips sa binigay natin sa inyo. Yes. At ngayon naman, hindi pa po tayo tapos. Meron pa po tayong next Yes. segment. Yes. Tama yan. Yes. Sa tag-araw.
pampalamig. Yan, tamang-tama sa mainit na panahon ngayon. Speaking of tagtuyot kanina, ngayon naman hot summer. Yes. Hot summer feels. Yes. Ayan. Sun-kissed na skin. Yun. Dahil ang siksik-siliksik natin ngayon ay pipino. Pipino. Cucumber Tayo or ba yan? Filipino ba? Pipino? Makabayang vegetable. Ayun. So, ang pipino, cucumber, or sa scientific name niya is Cucumis sativus. So, it is made up of mostly 95% ng water. So, ideal siya sa pang-hydrate sa atin, Okay. lalo na ngayon na panahon ng tag-init. Okay. Ayan. At saka, napakarami nating makikitang mga benefits dito. Una, it protects your brain. Kasi, according sa study, it contains anti-inflammatory flavonol called fisetin. Itong fisetin na to, nag-i-improve siya ng memory. At saka, pinoprotektahan yung mga nerve cells Ay, natin. kailangan mo yan, Daryl. Yes, opo. Improve daw Sobra. memory. Yes. Hello, Nay. Kailangan ko na maraming pipino mamaya, ha? Ayun. It also reduces the risk of cancer kasi it also contains polyphenols called lignans. Itong mga lignans naman na ito can help lower our risk of breast, uterine, ovarian, and prostate cancer. So, napakaraming Wow, pwedeng maganda pala gamutin. yan, ano? Ano pala yan? Natin lahat eh. Oh, Nay, text na kita kumain na mamaya. tayo. Kailangan talaga. Kumain Ayan, na tayo. antioxidant properties, marami din. It contains vitamin C, beta-carotene, and other antioxidant flavonoids such as quercetin. Ito namang quercetin na to, ang dami nating terms na nalalakman ngayon, no? It prevents histamine release or it also acts as natural antihistamines. Yung mga ininom natin na pang antihistamine. Allergens. pang allergy, yan. So, it also freshens your breath. Oh. Kasi ang placing a cucumber slice sa ating sa taas nung Malangala. yun. Ayun. Ano mangyayari? Ayun, it may help to rid your mouth of odor-causing bacteria. Ayun. So may mga problema sa bad breath. Babat na tayo ng sa gabi. Ayan. Pipino. Yan, kasi Kaso, delikado. Padalimutan, syempre, nakatulugan. Mga mag-choco bigla. Ayan, according kasi sa principles ng Ayurveda, eating cucumbers may also help release excess heat in your stomach, which is said to be a primary cause of bad breath, yung mga excess heat sa ating mga tiyan. So, ayun, nakaka-contribute pala siya sa ating mabahong Hininga. Ayan, it also manages stress. Ayan. Are you stressed? Yes. Ayan. Sabi na stress ka lang. Kalala ko, pipino. Pipino. Kasi it contains multiple B vitamins, including yung vitamin B1, B5, maganda B7, which are known to help ease feelings of anxiety and buffer some of the damaging effects of stress. So, yun. Pag feeling sad Na-stress ka pwede ba? kang kumain. Stress ka na ba? Magpipino na. Pipino ka. Parang repolyo to. Kasi, di ba, napanood nyo ba yung movie? Sapporo. Ano ba yan? Sapporo. Ano nga ba Isip movie ko yun? na, Yung kita-kita. Kita-kita. Pag ano ka, Gusto mo sumaya, mag-repolyo ka. Gusto mo ngayon sumaya, Magpipino ka. Kasi nagpipino ngayon. And then, tanong, stress ka na ba? Magpipino na. Ayun. Bagong slogan yan. Dapat sabihin sa'yo nung sinabihan mo, tablet ba yun? Hindi po. Ayan, di pa kami nagpo-promote. Ayan. And it also supports your digestive health kasi rich in two of the most basic elements na kailangan ng ating healthy digestion. Dahil nga, mataas ang content nito ng water at mataas din to sa fiber. So, yun. Adding cucumbers to your juice or salad can help you meet the ideal amount of fiber na kailangan na ng katawan natin. Kakain na tayo niya. Yes, lalo na may mga nag-struggle sa acid reflux. Kasi kailangan ng kailangan ng pag-inom ng maraming tubig. Ay, kailangan mo pala yan. Sobrang kailangan ko pala siya. Oo. Pag din sa mga kakalimutin, gamot sa akin yan. Yes. Pag din sa acid reflux, kasi every morning talagang mataas ang acid level ko. Okay. Tsaka yung balat ng cucumber, meron siyang insoluble fiber. Ito yung nakakatulong para mas madali tayong makadumi. Makapaglabas ng mga madami tayong kinain. Sige, bumili tayo mamaya sa palengke. Ayan. It also maintains a healthy weight kasi very low in calories ang cucumber. O, pampapayat. So, yung isang cup ng sliced cucumber, meron lang siyang 16 calories. So, yun. Diet. Pang diet. Lagi Ayun. pala sa aming mga health conscious yan. Diet. Ayan, it also supports heart health kasi meron siyang potassium na siya yung naglo-lower ng mga blood pressure levels natin. So, ito, Nakakaano din siya. At higit sa lahat,
nakikita naman natin na nakakatulong ang cucumber sa pampaganda ng ating mga kutis. Yes. May beauty tips tayo dito, may Hindi ko for na healthy kailangan skin. beauty Ay, hindi mo na kailangan. Sige, alis ka na dito. Ayan. So, for healthy skin, it can fade dark circles sa ating mga mata. Ayun. Maglagay lang tayo ng 2 cucumber slices sa parehong mata. Tapos, mag-relax lang tayo. I-relax, parang ibabad lang natin siya ng for 20 minutes. Kaya Nakaganon pala yung mga ka. napapanood ko sa TV, yung meron doon, tapos naka-rollers, tapos punong-punong chinchansu yung Pero mukha. Chinchan. mas maganda, palalabigin mo, i-chill mo lang yung... Chill mo lang bago mo ilagay. Ganyan yung ginagawa sa mga sa mga Double purpose siya na. Yes. kapag nagpapamassage ka. Oo. Okay. Tapos bukod nga doon sa mga dark circles, yung mga puffy eyes, yung ating mga Eyebag? yung parang magayong ganito. Mataba, Oo, mataba, puffy eyes. So, Yan, yung mga nakatulong din yung nakabreak- paglalagay. Guys, Yung mga kakabreak lang at iyak pa ng iyak, maglagay na kayo. di ba coffee ice tawag doon? Di ba eyebag nga yun? Eyebag, parang Oo. ganun. Puffy eyes lang. Oo. Hindi ba lang ang term? Pinaganda lang. kumbaga. Yes. Kasi yun, yung it can fade freckles. Mga freckles. Yung grated na Ano ba yun? cucumber. Nakakain ba yan? Pickles yun ah. Freckles, yung ba yung may chocolate? Ano kung pipino rin yun eh? Ha? Yung pretzels? Ay, sorry. Ang Mali. layo. Pretzels, Ayan. Yung lapit pa Yung grated na cucumber, pwede siyang gamitin as tonic or yung toner para ipahid natin sa mukha hanggang sa leeg para mawala yung mga patsi-patsi ng ating balat. Kasi yun nga, nakaka-improve ng complexion kasi nagre-rejuvenate ng skin ang cucumber. Sige, katasin natin, lagay natin sa bote, benta natin. Actually, di ba yung mga beauty product na may mga kanya-kanyang scent na cucumber, lotion? So yun, yung cucumber juice na minix natin sa mga drops ng fresh lemon juice, pwede natin siyang gawing facial mask. So yun, pwede nang pang-rejuvenate ng skin, yes. Tapos, it can tighten open pores. So yung mga may Pero problem... yung ginamit mo sa galawa mo, kainin susunod. Ay, oo. Ni-recycle. Ayan, it can tighten open pores. Yun nga, pwede mo siyang gamiting toner mixed with may mga apple cider vinegar, mga ganon. Yun. Okay. Tapos, ayan, another trivia. Alam nyo ba? Alam nyo ba? Ano? Ayan. Yan, cucumbers are always cold. Kahit na hindi pa siya yung talagang Pinalamig? nilalagay sa pinalamig. Kasi kahit nasa arawan siya, yung internal temperature ng cucumber stays at 6 to 8 degrees lower than room temperature. Yan. Ayun na. Now you know. Now you know. Now we know. Oo, kaya pala. Tapos may mga iba-ibang varieties din ng cucumber. Kasi Oo nga. kadalasan na nakikita natin green eh. Oo. So may white tsaka may green cucumber. Oo. Ang sinasabi nila sa mga nakatikim na yung white cucumber, yung mga kasi meron ding small tsaka meron larger ng puti. So yung small, ito yung medyo matamis-tamis ang lasa. Yung Balat ng masarap Yes. kainin. yung larger yung medyo sour or bitter ang taste. So yan. Tapos marami tayong Eh, ruminants eh. ang dami nating magagawa dito sa pang beauty. Tapos pwede rin pangkain. Pangkain. So, Siyempre. parang talaga siya, all in all pack ng pampaganda kasi healthy ka na, tapos Maganda ka pa. maganda ka pa, ba? Oo. Bagay talaga sa Di lalo Hindi na maganda. Lalo na kung tinanim mo yan na may technology. Ah, yes. Tapos nabili, di ba? Yes, Oo. Safe na safe at healthy. Clean. Clean. Kasi summer. alam Clean mo, and safe. Hindi natin yan. Actually, dati nung nag-welding ako, yung unang try ko mag-welding, tapos nung kinagabihan, pipino lang din yung nilagay ko sa mata ko. Na-relax na. Yung pamumula ng mata, Oo. wala. Ang Pag galing. nilagay mo ba yan, kailangan nakapikit ka? Of course. Ayaw mo mapatakan ng juice mo. Hindi kasi, di ba? Kasi syempre, ang inaano mo doon, Yung ugat sa loob, eh, no? Di ba? Ano yung nilagay niyong pipino? Hiniwa o yung sambo? Hindi. Kailangan kapag lalagay tayo ng pipino sa mata, nakapikit mo Nakapikit, tayo. tsaka hiwain nyo. Oo. Try mong ilagay ng nakamulat, pipikit ka pa rin. Pero kung kaya mo naman panindigan na nakadilat. Oo, yung iba nga, di ba? Paano ka matulog? Of course, nakapikit. Okay. Speaking of pagkain, meron ba kayong masashare na pwede sige, natin go. paggamitan? Yes, ako mas, to, kasi paborito ko to eh. Kilawin. Kasi Kilawin. kilawin na pwedeng tayong tanige, tuna, bangus, any na Isda. Doon sa binanggit ko, pwede doon. So, ang gagawin lang natin, so, syempre, hiwain mo muna yung si isda, tanige, or tuna.
Kasi syempre, sasabihin mo, baka inilagay ko lang. Hindi pa hiwain muna natin yung mga size na Nilinis mo ba yan? Hinugasan niyo ba yan, ma'am? Ay, linis na yan. Okay. Nalinis Mabuti na yan. malinaw. Ano naman. So, okay na. Nahiwa mo na. Oh. So, lagyan mo yan ng asin, paminta, suka, any vinegar, basta maasim. Mas masarap yata yung vinegar na No, kulay, sukang Iloko. yung kulay brown. Anong vinegar yun? Cane? Pirok? Sugar cane, vinegar. Basta kung ano Cane man yun. sugar? Yan, tapos Vinegar? dinatigan mo na siya, lagyan mo ng sibuyas, luya, tapos siling green, tapos yung siling red din, mas masarap. And then ilagay mo na si pipino. Cube din yung, hiwain muna natin. Cut into cubes. Yung sa budon, hiwain na natin. Pwede nyo ilagay kasi yung iba hindi inaalis yung buto. Okay lang na. Pwede na. Mo any green or yung albino pipino ang tawag doon sa putian, sabi nila. Any variety ng pipino pwede natin. Tapos, ilagay mo lang, chill mo lang for mas maganda daw 12 hours daw. Tapos yung pwede mo siyang ulam, appetizer, lulutan, pwede yan. Masarap. Parang sa ano din, yung mga nakakain natin sa restaurant na sweet and sour, laging merong pipino doon. Na square, cubes. Para pang-alisuya. Burgers eh. Pwede mo siyang kainin as fresh na pipino. Sarap talagang kilawin. Eto, di ba may share ka pa? Siya. Ay, ako. Meron pala. Na yun nga, pwede natin siyang ipangpalaman sa mga sandwich. Yung parang sandwich spread lang or mayonnaise, pang toppings yung pipino. Di ba? Kaya pwede na lang instant, isawsaw mo lang siya sa asin na may kalamansi. Yes, so ito yung typical na ginagawa sa pipino. Pagka nasa bahay ka, Kain lang niya ng pipino, kaya ngayon lang niya naalala. Ano yun yung maglagay ng pipino, hiwa, slice yung hugasan nyo muna, bayaran nyo sa tindahan, sa palengke. Tapos hugasan nyo. Hiwa-hiwain nyo lang siya ng bilog, tapos lalagyan nyo siya ng suka, paminta, tapos Ano kaya bawang. hiwain ng bilog yun? Bilog na siya. Isa-slice mo na lang. Hiwain ng pabilog-bilog, hindi cubes. Okay. Ano siya, lagyan nyo ng suka, paminta, tapos bawang. Yun na po yung Yun na. Parang salad siya. Tapos may Ensalada. pritong isda. Ayun. Yan. Okay. Perfect match. So, yan po ang ating tinampok ngayon na pipino. Pipino. Yan. Wow. Salamat sa mga infos. Yes. Yan, Parang sabi gusto na ko din. kayong dumaan sa palengke. Ay, pasensya na po. Ngayon lang kami magbabasa. Okay. Pang madami-dami ang Thank you sa lahat na nanonood po. Yan. Simulan na po natin. Ayan, good afternoon kay Ma'am Juliet Galang Magadan, tsaka kay Tam Deborah, Ayan, si Cindy Reblon. Rendon Acaso Kagatan. Ayan. Okay, thank you. Kay Sir Romero Burap. Good afternoon. Good afternoon po kay Ma'am Arvil Rebaldo Blaza. Ayan, kay Sir Randy Samson, good afternoon. Yes, Huminada Guerrero Badwa. Efren Cross. Good afternoon. Good afternoon po kay Ma'am Reyes Dizon. Ayan, kay Sir Gabs Lim, good afternoon. Yes, si Lisa Girl DN. Randy Carlo Abis Bote. Good afternoon. Good afternoon po kay Ma'am Kilia. Hindi ko alam kung Ma'am Kilia Crisostomo. Ayan, kay Sir Arwin Kilua, gandang hamon, Team Atubis. James Cruz Jr. Good afternoon po. Miguel Macaraeg. Sana di kayo magsawa sa pag-share nyo ng kaalaman nyo. Salamat, Team Atobi, and more power. Ayan, thank you po. Hindi po kami magsasawa para sa inyo. At kayo, wag po kayo magsasawa lagi makinig at manood Yes. sa akin. Yes, good afternoon po pala kay Mr. Gerald Carlos Dominic. Ayan, kay Sir Mark Nathaniel Javier Bunyi, good afternoon. Si JC Alisan. Good afternoon po. Kay Hernan Abato. Good afternoon. Okay, ito, mahal to. Rolex, Fred De Fred Luces. Luces. Yes, good Ayan. afternoon. Kay Sir Jerome Cruz, good afternoon. Peter Tan. Yes, James Del Rayo. Good afternoon. Farmer John. Good afternoon. Kay Joseph Milko Kokoy Bustamante, good afternoon. Lara Irene. Mga naglalaban, no? Arcacedes. Arcasetas, Albarico. Albarico ba? Ayan. Okay. Kay Sir Aris Capistrano. Good afternoon. Good afternoon po kay Mr. Manuel Pulsalan
Manutag. Nanantag. Ayan, kay Sir Ramon Adiova, good afternoon. Yes, Miguel Medjola, good afternoon. Aban May. Good afternoon. Ito, mahaba-haba. Noli Marquez. Julang Bayan. O baka Kulong Bayan. Kulong Bayan. Bayan. Good day. Sorry po. Good day. Pwede po bang ipakain sa baboy yung malalaking gabi na nakikita sa mga ilog? Yung dahon niya ay malaki pa sa payong. Hindi ko alam ang name niya. Marami po kasi sa amin nun sa Batangas. Watching from Qatar. Sir, yan po yung sinasabi ng Gabi San Francisco. Pwede po yan. San Fernando. San Fernando. Saan galing Hindi yun? ba ko na? Hindi ba ko na kanina? Pero San Fernando. Kasi dati San Francisco po yun. Nilipat niyo naman. Oo, ngayon, nag-iba na po. San Fernando po. Ang gagawin nyo lang, ilalaga po natin, arasin nyo yung balat, yung malalaking dahon na sinasabi nyo, huwag po nyo ipapakain yun. Yung Ang gabi gagawin lang. Sa ano lang. Bunga sa may lang. tangkay. Sa may tangkay. Pwede nyo i-chop tapos ilaga po natin. Yan. Ayan, San Fernando ho yun, Ayun. nagabi. San Francisco. Ayan, kay Ma'am Edna Noguera Padileo, good afternoon. Yes. Toots. Astejada. Ayun. Gregorio Perneto Jr. Good afternoon. Kay Sir Dante Tequico, good afternoon. Yes. Osti Armature. Arma Junior. Junior, yes. Ronnie Makasbag. Good afternoon. Good afternoon po kay Miss Baby Ataminasio. Yes. Kay Sir David Miranda, good afternoon. Yes, good afternoon. Apolinar Bentuan. Imelda Ramos de la Cruz. Good afternoon. Sabi po niya, salamat po sa pagtulong ni Matugi. Yes. Salamat din po. Din po. Kay Ma'am Ann E. Delicana, good Yes, afternoon. Larry Bakayaon. Dave Galopi. Good afternoon. Good afternoon po kay Mr. Godfrey Uera. And DJ D. Santos, good afternoon. Yes, sabi nga ni Dave Miranda, sliced pepino plus vinegar plus pepper plus sugar, solved na. Yeah. Okay dyan. Pulutan na yun. Yes. Jason Gonzalez. Good afternoon. Good afternoon po. Okay, Sir Alvin Montecillo. Good afternoon po. Good afternoon, sir. Ayan, kay Sir Noli Marquez, Sulong Bayan, San Fernando po ba name niya? Yes, tama po. San Fernando po. Ayan. Okay, wala na. Si Ayan, si Sir Alvin Montecillo po ulit. Yes, good afternoon po. And this Sir Noli, thanks pong marami. Yes, kay Robert Policarpio, magandang hamon sa mga team Atobi. Marami po. Salamat po. Natutunan. Thank you rin po. Thank you. Oh, wag niyong kalilimutan yung ating free seminar May 25 dito po sa ating Atobi office. Ang topic, pag-alaga ng patabaing kambing kahit sa likod, bakuran nyo lang. Magpalista na. Yes, pwede po kayong tumawag sa 0917-540-8887, 0917-875-4262, 0917-2858, or tumawag po sa landline 842-3002. Yes. Or magkikita po tayo next week na. Next week. Next Tuesday, wala po tayo ng Saturday dahil following na po. Yes, opo. Ayan, okay? Maraming salamat po sa lahat na nanood, nag-comment, nag-likes, nagbigay ng ano yan, yung mga puso-puso. Ayan, mga nag-react. Nag-react. Salamat po ng marami sa inyo. Hanggang sa susunod na Farmer's Talk. Ayan. Always remember, Team Atobi will continue to educate, Share And inspire others. Noon ay mahirap mag-alaga at kumita, ubos pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami, kahit madalas malugi, kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob, determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon.
Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Adobe Technology, Adobe Technology, Adobe Technology, Adobe Technology, Adobe Technology, Adobe Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala nang kapitbahay na nagre-reklamo, pagkat sila'y nahikayat mag-alag at magtanim, aanihin pagkain, malinis at itas, dahil sa technology lahat ay kikita na. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh. Adobe Technology, Adobe Technology, Adobe Technology, Adobe Technology, Adobe Technology, Adobe Technology. Sariling atin ata to, Adobe Technology.